Praise God. Ilan po rito excited sa umagang ito? Amen? Thank you, Lord. Let's pray, Lord. Samahan mo kami in hearing of your word. I pray that your word will struck us, Panginoon, in order mabago ang buhay namin. Lead us to your heart, Panginoon, and I pray na salita mo marinig namin. Hindi po salita ng tao o sa akin lang, but everything comes from you, O God. We love you, we honor you, we bless you in Jesus' name. Everybody say, Amen! Mas malakas po na palakpak uli para sa Panginoon. Thank you, Jesus. Okay, we appreciate po everyone who served the Lord mula pa kaninang first fellowship. Napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Okay, so yung pag-uusapan po natin ngayong umaga, iikot sa Luke 16, verses 19 to 31. Sige po, andyan yan sa ating slide. Basahin natin. There was a rich man. Tingnan mo ngayon katabi mo, mukha ba siyang rich? O hindi na siya ma-rich? Okay? Kasi may mga tao, di ba, na hindi naman mayaman, pero hindi mo sila maabot, okay? Di ba? Kaya hindi na sila ma-rich. So there was a rich man who was dressed in purple. Uy, si tatay naka-purple, di ba? Okay? So yan, gusto mo magmukhang mayaman sa Bible po, pag naka-purple ka, yayamanin po yun. Alright? Because purple is the color of royalty. Hindi lahat, okay, nakakapagsuot ng kulay purple dahil mahal, napakamahal ng dye na pangkulay ng panahon na yon. Okay? At pag purple, talagang mayaman po yan. Kaya gusto nyo magmukhang yayamanin, ako, magsuot kayo ng violet. Amen. Huwag lang magkulay violet yung balat mo, delikado yan. Okay? Di ba? Okay, tapos medyo malaki ka pa, nako, delikado talaga yan. Okay? Pero nakakatuwa ding tingnan. Alright? So, there was a rich man dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. Grabe po ito. Okay? Di ba tayo, pambira, kada sahod lang, kada sahod lang nasasabihan ng, alam mo yon, di ba, parang buhay milyonaryo araw-araw. Pero ito, grabe, araw-araw, live in luxury. Ito yung literal na tao, di ba, na alam mo, damputin mo lang kung anong gusto mo, huwag mo nang tingnan kung magkano. Basta orderin mo lang kung anong gusto mong orderin. Puntahan mo lang, gusto mo lahat ng puntahan. Ilan dito gusto ng ganyan? Grabe ito. There was a rich man who was dressed in purple, fine linen, lived in luxury every day. Grabe yon. Yung buwan-buwan ka nga lang luxurious, pambira, iba na yun eh. Pero ito araw-araw, ibang klase to. Okay? Samantala, sabi ng Bible, at his gate was laid a beggar named Lazarus. So may isang mayamang-mayaman na kinuwento ng Bible na araw-araw namumuhay sa karangyaan. Pero sa kabilang banda, meron namang isang pulubi na nagngangalang Lazarus, na balot daw ang kanyang katawan ng sugat at ang longing lang niya daw ay makakain ng mumo na nalalaglag doon sa pagkainan ng mayaman. Okay? So yun siya, and even the dogs came and licked his sores. So dinidilaan na lang nung aso. Talagang mahirap ito. Okay? Kaya lang, sabi ng Bible, next slide, dumating yung time, the time came when the beggar died. May katapusan ng lahat ng bagay. Alright? Yung hirap na nararanasan natin, gaano man kahirap yan, isang araw, gusto ko malaman mo, titigil lang lahat yan. Everything will stop. So time came, the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. Okay. So, nung namatay yung pulubi, siya ay binitbit ng anghel at dinala sa tabi daw ni Abraham. Habang yung rich man also ay namatay at siya naman, okay, ay nalaglag sa Hades. Hades po is part ng impyerno. Kung saan siya daw ay in torment. Alright? So, ang tanong, kapag namatay ka, saan kaya bibitbitin ng anghel? Saan kaya papunta? Alright? Hello? Naisip niyo po ba yun? Okay? So, tuloy natin yung kwento. Tahimik kayo lahat eh. Hindi ko alam kung ano nasa isipan nyo. Okay? So, yan na nangyari. So, nung sila na raw, so ang nangyari, nagkabaligtad ang mundo. Yung mayaman nung nandito sa lupa, pagdating sa kabilang buhay, napakahirap. Okay, at siya ay nasa impyerno. Yung mahirap naman na nandito sa lupa, pag sa kabilang buhay, nako, siya naman ay nasa paraiso. So, what happened? Okay, he looked up and saw Abraham far away. So, nakita nung mayaman, malayo si Abraham, with Lazarus by his side. Teka lang, parang kilala ko yun. Yun yung pulubing na nanmamalimos lang doon sa gate ko. Ba't nandun yun? Tapos ako nandito sa hirap na kalalagayan. So he called to him, Father Abraham, have pity on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water to cool my tongue. Sige na po, parang awa nyo na po, Abraham. Okay lang po ba? Sausaw po ni Lazarus yung daliri niya sa tubig at yung patak na manggagaling doon ay pumatak lang po sa dila ko because I am in agony in this fire. Hirap na po ako dito sa paghihirap ko dito sa matinding apoy. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime, anak, alalahanin mo na habang nabubuhay ka, tinanggap mo na yung reward mo. You receive your good things. While
Lazarus received bad things. Anak, tandaan mo na nabubuhay ka, tinanggap mo na yung reward ng mga bagay na pinagpaguran mo at pinagtrabahuan mo. Habang si Lazarus ay walang ibang tinanggap kundi puro kasakitan at kahirapan lang. Pero ngayon, baliktad na ang mundo. Now he is comforted here. Okay? And you are in agony. Okay? Ang hirap, di ba, na ang saya-saya at ang ganda-ganda ng buhay mo dito sa pakiramdam mo at sa feeling mo, pero pagdating sa kabilang buhay naman, ikaw ay miserable. Okay? So what happened? Okay? And besides, sabi, nagpatuloy ang Bible, and besides all this, between us and you, a great chasm has been set in place. And sa totoo lang, sa pagitan natin, kung saan ka nandun at kung saan kami nandito ngayon, ay merong isang malaking harang, separation. Okay? Na kung saan, kung sino man daw ang gustong pumunta, okay, who want to go from here to you, sino man galing dito na pumunta dyan, nor can anyone cross over from there to us, ay hindi pwede. Hindi pwedeng maglipat ng destinasyon. Okay? Hindi pwedeng magpalit ng flight, ng biyahe. Pag nandun ka na, dun ka na lang. So he answered, sumagot yung mayaman, nung namatay, then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Nako, sige na po, parang awa nyo na po, pabalikin nyo po si Lazarus dun sa lupa, padala nyo po siya, kasi meron akong 5 kapatid na kagaya ko, na namuhay din kagaya ko ngayon. At sigurado ako, parehas lang din ang kalalagyan nila, dito din sa kinalalagyan ko. Let him warm them, so that they will not come also to this place of torment. Balaan nyo po sila, na mamuhay sila ng maayos, ayusin nila yung buhay nila para hindi rin dito yung kalalagyan nila. Abraham replied, they have Moses and the prophets. Sumagot si Abraham, meron na silang Moses at may propeta. Referring to the Bible, yung sulat ni Moses at sulat ng mga propeta. Because nung time na to, patay naman na si Moses. Patay na rin naman yung mga propeta. So yung sinulat nila, the Bible. Okay? Let them listen to them. Hayaan mong yung salita ng Diyos ang mangusap sa kanila. No, Father Abraham, he said, but if someone from the dead goes to them, they will repent. Hindi po, kung may mabubuhay galing sa kamatayan na pupunta sa kanila, magsisisi sila. Alam mo, sagot ng Bible, he said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, kung hindi sila makikinig sa salita ng Diyos na isinulat ni Moses at ng mga propeta, they will not be convinced. Hindi rin sila maniniwala kahit pa may isang mabuhay mula sa mga patay. Okay? Thank you, Lord. So ngayong umagang ito, pag-uusapan po natin is about 3 absolute truths about life. 3 absolute. Ibig sabihin ng absolute, ako, ikaw, tayong lahat, kahit na anong gawin natin, hindi natin mababago. Kahit ako, sana, gusto kong baguhin ito eh. Kaya lang, wala tayong magagawa. These 3 things are absolute. Okay? Totoo ito, katotohanan ito, and whether we like it or not, this will happen. Okay? These are all realities and truths. Ano yan? Number 1, the truth is life here on earth is temporary. Okay? Naniniwala po ba kayo na lahat ng bagay sa mundong ito ay temporary lang? Yung lakas mo, yung ganda mo, yung yaman mo, even kahirapan mo, kasakitan mo, lahat ng yan isang araw matatapos lahat. Alright? Everything will cease to exist. Lahat ng bagay may katampusan. Everything is temporal. Temporal lang lahat. Temporary lang lahat ng bagay. Yaman, kapangyarihan, posisyon, material na bagay, karangyaan. Even problema, karamdaman, kasakitan, paghati, kawalan, kahirapan. Lahat ito, panandalian lang. Hindi po manandali. 10 taon na po ako dito eh. Compared to eternity, everything that we are experiencing right now are all but temporary. Okay? Kahit nabuhay pa ang tao ng 100 years, noong panahon ng Old Testament, nabubuhay ang tao ng 900 years, and yet still, compared to eternity, wala pa din. Saglit lang. Isang araw, lahat ng bagay na meron ka, hawak mo, tinatamasa mo, pinagdadaanan mo, ay matatapos. Hihinto. Both yan, maganda at mahirap. Okay? Yung kasaganahan na tinatamasa mo, isang araw titigil. Yung kahirapan na nararanasan mo, isang araw titigil. Kaya alam mo, encouragement sa atin, dapat nagpapatuloy sa buhay. Bakit? Lahat ng bagay temporary. Amen ba yon? Lahat ng bagay matatapos. Kaya nga ang tanong ko, okay, pagkatapos ng lahat ng bagay na to, sino ka naging? Habang dumadaan ka sa lahat ng bagay na pinagdadaanan mo ngayon, ang tanong, sino ka nagiging habang dumadaan ka dyan? Sa karangyaan na tinatamasa mo, sino ka nagiging? At pagkatapos niyan, sino ka naging? Sa kahirapan na pinagdadaanan mo, sa sakit at karamdaman na pinagdadaanan mo, sino ka nagiging? Hello? Amen?
Tandaan natin mabuti na lahat ng bagay na pinagdadaanan mo, okay, ay either pinagkatiwala ng Diyos sa'yo o inalaw ng Diyos. Diba? Pagkatapos mong daanan, hawakan, tamasahin at maranasan ng lahat ng bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, sino ka naging? Sino ka magiging? Sadly, sa kwento, after tamasahin ng mayamang lalaki ang karangyaan na pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Nga pala, naniniwala po ba kayo na yung bagay na meron ka ngayon, pinagkatiwala ng Diyos sa iyan? Posisyon mo, kapangyarihan mo, buhay mo, karangyaan, negosyo mo, titulo na meron ka, lahat ng yan pinagkatiwala ni Lord. Sadly, after tamasahin ng mayaman, after niyang magpakasasa sa karangyaan, okay, na pinagkatiwala at pinahiram lang ng Diyos sa kanya, ang sabi ng Bible, he became greedy and selfish. Amen? Temporary lang ang lahat. Always remember, do not ever forget, lahat ng bagay matatapos. At pagkatapos nun, haharap ka sa Diyos. Sino ka? Okay, pag humarap ka sa Diyos. Amen? So ano dapat gawin? Letter A, live responsibly. Live a responsible and wise life. Maging responsable ka sa buhay mo at maging wise ka kung paano ka namumuhay sa buhay mo. Being wealthy is not just a luxury, but a responsibility. Akala ng maraming tao na ang kayamanan nila ay karangyaan. Well, totoo, luxury siya. Pero hindi lang siya basta luxury, responsibility siya. Dahil hindi ka pinagkatiwalaan ng Diyos ng kayamanan para ubusin at waldasin mo lang sa sarili mo. I wanna tell you, all that you have is not just for yours to keep. Amen? Lahat ng bagay na hawak mo sa kamay mo, nilagay yan ng Diyos sa kamay mo. Okay, pinagkatiwalaan ka ng Diyos, you are blessed. Bakit? Sa kamay mo nilagay ng Diyos. Pwede yung ilagay ng Diyos sa kamay ng iba. Pero bakit sa kamay mo nilagay ng Diyos? May plano si Lord, may purpose si Lord. Sana, okay, hindi lang yan nasa kamay mo yung hawak mo para lang ma-enjoy mo. Dapat yung bagay na hawak mo, see to it, pinakikinabangan niya ng Diyos, nagagamit niya ng Diyos. Wealth, titles, authorities, power, position, pinagkatiwala ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos, anong ginagawa mo sa pinagkatiwala ng Diyos sa'yo? Hello? Pinagkatiwalaan ka ng Diyos, paano mo ginagamit yung pinagkatiwala ng Diyos sa'yo? How are you using the life? How are you using the talent? How are you using that opportunity, that leadership, that position, that business? Amen? Pinagkatiwalaan ka ng Diyos, therefore, use it wisely and use it responsibly. Amen? Hello? Hindi, pera ko naman to malaya akong gamitin to sa kung anong, di ba? Okay, well, sa iyan, pinagkatiwala ni Lord, pero wag mong gamitin yung pinagkatiwala ni Lord para, di ba, mamuhay ka sa kung anumang buhay ang gusto mong isa pamuhay lang. Andiyan pa po ba kayo? And I want you to know that being poor also, di ba, yung kayamanan, pinagkatiwala ng Diyos sa'yo, gamitin mo ng tama, but I want you to know that being poor also is not a limitation and excuse. Amen? Yung kayamanan at karangyaan, pinagkatiwala ng Diyos, so be responsible with it. Now, I want you to know, kung sa kabilang banda naman, kung ikaw naman ay walang yaman at ikaw ay nangangailangan, ikaw ay mahirap, then huwag mong gamitin ang kahirapan mo para maging limitasyon mo at excuses mo. Don't use your status of being poor to do bad things. Hello? Amen? May kausap pa ba ako dito? Diba? Being poor, being in need, being sick, being troubled, being persecuted is not a license to do what you want to do. To think what you want to think and to act however you want to act. Amen. Hindi porket mahirap ka, lisensya na yung kahirapan mo para gawin kung anong gusto mo. Hindi kasi, kaya naman ganito buhay ko kasi mahirap ako eh. Kaya naman kasi ganito yung sinasapamuhay ko ngayon. Bakit? Kasi ang hirap ng sitwasyon namin ngayon eh. Wala akong magagawa, wala akong choice kundi gumawa ng masama para mabuhay. Hello? PowerPoint po. Don't use your bitter situation as an excuse and license to become bitter. Amen? Diba? Not just because bitter ang buhay mo ngayon, dapat automatically maging bitter na rin ang ugali mo at pamumuhay mo. Sino ba kasi nagsabi? Sino ba kasi gumawa ng standard na just because magulo buhay mo ngayon, pangit ang buhay mo ngayon, dapat manggulo ka na rin at pumangit na rin ang buhay ng iba? Damay-damay na to. Diba? Sino ba kasi nagsabi, diba, na kapag wasak ang buhay mo, kailangan mangwasak ka din ng iba? Amen? May kausap pa ba ako dito? Para tahimik kayong lahat. Tama? Sino ba kasi nagpauso na kapag wala kang pera, dapat mainit ang ulo mo at nakikipag-away ka? At inaaway mo lahat ng tao sa paligid mo. Tama?
Don't use your bitter situation as an excuse to become bitter. As an excuse and license para gumawa ng masama. Hindi, wala akong option eh. Masama ang hirap ng sitwasyon namin at kung hindi ako gagawa ng masama, hindi ako mabubuhay. Ha? Hello? PowerPoint po, be better than your bitter situation. Amen? Diba? Okay, bitter na nga yung sitwasyon mo, magiging bitter pa yung response mo. Pag nagluluto ba kayo at maalat yung niluluto nyo, dadagdagan nyo pa ng asin? Ay maalat, idagdagan ko patis. Tama? You neutralize. Okay, maalat na buhay mo, pangit na buhay mo, masama na buhay mo, maitim na, madilim na buhay mo. Then ano dapat mong gawin? Huwag mo nang pasamain. PowerPoint po, life is a choice and not an accident. Amen? Yung buhay, pinipili yan. Tama ba? Hindi porket masama yung buhay na pinagmulan mo, masama yung pamilya pinanggalingan mo, masama yung surroundings na kinalakihan mo, automatically magiging masama ka na rin. Your character, your mindset, your lifestyle are not hereditary. Amen? Hindi, namana ko lang itong ugali na ito sa magulang ko. Namana ko lang yung ganitong pag-iisip sa kanila. Dito kasi ako lumaki. I wanna tell you, they are the results of the choices that you've made and embraced. Ikaw ang pumili. Bakit naging ganyan ang ugali mo? Ikaw ang namili. Ba't ganyan ang pamamaraan mo ng pag-iisip? Ikaw ang namili, bakit ganyan ang lifestyle mo ngayon? Nakaapekto pwede yung pinagmulan mong pamilya, yung pinanggalingan mong surroundings, yung mga tao nakapaligid sa'yo. Pero still, at the end of the day, ikaw pa rin mamimili kung magiging masama ka o mabuti ka. Temporary lang ang buhay. Choose to be better than to be bitter. Diba? Temporary lang ang buhay natin eh. Diba, gaano ba katagal mabubuhay ang tao ngayon? Average lifespan ng tao, 60. Can you imagine kung mabuhay ka ng 60? Kalahati o lampas kalahati, 3/4, 40 years, 45 years, 50 years ng buhay mo, sinapamuhay mo na wala kang ginawa kundi makipag-away. Tama? Inubos mo buhay mo, di ba? 40 years kang masungit. Tama ba? Hello? Pinubos mo yung buhay mo sa bisyo. Ang iksi lang ng buhay. Life is temporary. Then choose to be better. Amen. Huwag mong sayangin yung buhay mo na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos para paikutin lang sa sarili mo at gawin lang kung anong gusto mo. Kapag mapait ang buhay, gumawa ka ng tama para patamisin ito. Amen. Choice mo yon. Hindi ka makakapili na kung anong darating sa buhay mo, pero makakapili ka kung anong gagawin mo kapag may pangit na dumating sa buhay mo. Amen po ba yon? Diba? Kung matamis naman ang buhay mo ngayon, then okay, tulungan mo ang ibang tao, magpagamit ka sa Diyos para patamisin ang buhay nila. Use your life wisely and responsibly. Use your wealth and your authority and position wisely. Amen? PowerPoint po, stop adding bitterness to your already bitter life. Be better, respond better, act better, think better, find solutions and not excuses. Amen. Hanap ng paraan kasi siguradong meron, lalo na kung kasama mo si Lord. Makakagawa ka ng paraan. Paano aayusin? Paano babaguhin? Paano patatamisin? Paano paliliwanagin ang magulo, madilim mong buhay? Amen. Kesa lagi ka na nag-excuse. Kasi wala ganito na talaga ako Ito kasi kinalakihan ko. Ito kasi kinasanayan ko. Ito kasi alam ko Ba't hindi mo baguhin yung alam mo? Ba't hindi mo baguhin yung kinalakihan mo? Ba't hindi mo baguhin yung kinasanayan mo? Nasanay ka nga sa mali, pwede ka masanay sa tama. Amen? Natutunan mo nga yung mali, mas kaya mo matutunan yung tama. Sumasaya ka nga sa mali, mas sasaya ka sa tama. Amen? Nabubuhay ka nga sa mali, mas kaya mong mabuhay sa tama. Amen? Also, PowerPoint po, if you are already living a better life, then allow God to use your better life to make other people's bitter life become better. Kung ngayon naman, ang buhay mo naman, ay masasabi mo, hindi, okay akong buhay ko, ang ganda ng buhay ko, maayos ang buhay ko, matamis ang buhay ko, then, paggamit mo yung buhay mo para maging extension ka ng kamay ng Diyos para sagutin ang panalangin ng iba. Amen? Para patamisin ang buhay ng iba na mapait. Problema nung mayaman, nasa gate niya na yung mahirap, siya nasa luxury, araw-araw, di niya iniisip, di niya kinukwenta kung magkano ginagastos niya. Merong pulubi sa gate niya na nag-aabang lang dun sa mumo na malalaglag. Tama, ang lapit-lapit nung pulubi dun sa gate niya, hindi niya naabot.
Tama, hindi niya napatamis yung buhay ng pulubi na nasa tabi lang niya, na nasa gate lang niya na ang pait-pait ng buhay. Amen. Letter B, ano kailangan natin gawin? Honor God using the life that you have right now. Kasi lang ng buhay, pinahiram sa'yo ni Lord yung buhay mo. How are you using it? Paano mo ginagamit? Again, yung kayamanan mo, posisyon mo, bagay na meron ka, it's not just for yours to keep. Hindi lang yan para sa'yo. Pinagkatiwala ni Lord sa'yo. Para sa'yo, pero hindi lang. Dapat hindi yan nauubos sa'yo. Also yung buhay mo. Dapat i-honor mo si Lord. With the abundance of your possession, bless the Lord. Honor the Lord. Serve the Lord. Sana hindi lang ikaw ang nakikinabang ng mga bagay na meron ka. Dapat si Lord din pinapakinabangan yung buhay mo. Dapat si Lord din nagagamit yung buhay mo. Dami nang tao nagamit yung buhay mo, but si Lord di ka magamit. Let your money become a pleasing aroma to God. Nung inamoy ng Diyos, yung mayaman, okay, ang baho niya eh. Mas mabango pa yung pulubi na hindi naliligo nung inamoy ni Lord. Bakit? Ang bango ng buhay niya eh. Ang ayos sa harapan ni Lord. Pero yung mayaman, ang baho ng buhay niya. Mayaman lang siya, pero ang dumi ng buhay niya. Use your money to expand the kingdom of God. Use your money to become God's hand in reaching out and answering prayers and meeting the needs of God's people. Amen? Hello, ang sarap kaya na nagamit ka ng Diyos para pagandahin, patamisin ang buhay ng iba? Ang sarap kaya nagpinagpala ka ng Diyos at dahil sa'yo marami rin tao ang na-bless at pinagpala ng Diyos gamit ka. Amen? Paggamit ka kay Lord. Sabi nga sa katabi mo, paggamit ka kay Lord. Amen? Diba? Dalawa lang naman yan. Either paggamit ka kay Lord or kunin ka na ni Lord. Mamili na lang ho kayo. Paggamit na lang ho. Paggamit. Okay? Tama ba? Ilan dito gusto mong paggamit kay Lord? Tama ba? Kasi kung ayaw nyo din, bahala kayo. Okay? Kasi anong gagawin ni Lord sa'yo dito sa lupa? Magwawala ka lang dito. Manggugulo ka lang dito. Amen? Hello? Also, in your poorest and in your lacking moments, sa kasaganahan mo, magpagamit ka kay Lord. Pero sa kagitna din ng kahirapan mo at hirap na pinagdadaanan mo, okay, dumepende ka kay Lord. Tama? Again, hindi porkit masama ang sitwasyon, di ba? Kung ano-ano na lang ang gagawin mo. Hindi. Kung hindi ako gagawa ng masama, hindi kami mabubuhay. Ha? Totoo? Sino nagsabi sa'yo? Nasanay ka lang na ganyan yung pamamaraan mo. Amen? Pero kung kaya mo mabuhay sa masama, again, mas kaya mo mabuhay sa tama. Depend on God. Depend on God's ways. Amen? PowerPoint po. Don't make your poor life lead you to have a poor mentality. Mahirap ka lang, pero dapat hindi mahirap yung isip mo. Amen? Don't think just because wala ka, kailangan ko nang gumawa ng mali, kailangan ko nang gumawa ng masama, kailangan ko nang kumapit sa patalim. Wala nang ibang choice, ito na lang. No, parating may choice. Parating may option. Amen? At hindi ka nilagay ng Diyos sa isang sitwasyong alanganin para gumawa ng mali. Mo na, okay, kasi alanganin naman sitwasyon niya, pagbigyan mo na. No. Don't use your poor life as a license to do bad things. Remember, God is watching us, not from a distance. Hindi malayo, malapit lang. God is looking at us. He sees us. All that is happening in us and all that we are doing. Kaya do not let your present condition and your worst situation dictate you. Huwag mong hayaan na yung sitwasyon mo nagdidikta sa'yo, hindi, kailangan kong gumawa to eh. Wala akong choice. Kailangan kong maging ganito, kailangan kong pumunta dito, kailangan kong samahan ito, kailangan ko silang, di ba, kopyahin sa ganito. No. Hindi dapat sitwasyon mo ang nagdidikta sa'yo. PowerPoint, being better, being wise, being right, being godly is a choice. Choice po yan. Amen? At pipiliin mo yan. Ama, ikaw ang pipili, sino ka magiging, ano magiging kabuuan ng buhay mo. Sadly, ayon sa kwento, yung rich man, pinili niyang maging greedy at stingy. Alam niyo yung stingy? Yung parati mo sinasabi sa katabi mo, kuripot, madamot. Pakisabi mo nga, madamot. Di ba? Hello? Pero yung mahirap, si Lazarus, pinili niyang maging holy at godly. Ikaw ang mamimili. Hindi, tinulak ako ng sitwasyon ko para maging ganito. No. Pwedeng nakaka-apekto sila, pero at the end of the day, ikaw pa rin ang mamimili. Tama? PowerPoint, your life, your choice.
Your choice, your future. Your future, your destination. Amen. Ikaw yan. Walang ibang pwedeng sisihin. Ikaw ang mamimili. Bitter life will never bring you to a better life. Tama. Tandaan mong mabuti. Okay? Hindi kailanman pagagandahin ng mapait mong buhay ang hinaharap mo. Okay? Hindi kailanman. Better life. Yun ang maganda. Better life will surely bring you to a much more better life, better future, better destination. Amen? Diba? Ang hirap, diba, yung rich man, ang ganda ng buhay niya dito, pero pagdating niya sa kabilang buhay, ang sama. Okay? Now, ano ibig sabihin? Ibig sabihin ba ng kwento na malupit si Lord sa mayayaman at malapit si Lord sa mahihirap? No way. Tandaan mo mabuti na hindi estado ng buhay ang sukatan ni Lord, estado ng puso. Amen? Hindi, ibig sabihin ba, lahat ng mayaman, diretso impyerno, lahat ng mahirap, diretso sa langit. Dahil naghirap sila dito, diretso na sila sa langit. Ito naman mayayaman, nagpakasasa. No, hindi ganun yun. Okay? Yung mayaman, sa kwento, mayaman lang yung bulsa niya, pero hindi mayaman yung puso niya. Napakahirap ng puso niya pagdating kay Lord. Amen? Yung mahirap naman, bulsa lang niya ang mahirap, pero yung puso niya, napakayaman sa Diyos. Wag naman sana yung bulsa mo lang ang mayaman. Sana mayaman din ang puso mo. Sana mayaman din ang faith mo. Sana mayaman din ang obedience mo. Sana mayaman din ang worship mo sa Diyos. Amen? Hello? At kung mahirap ka, sana naman, okay, mahirap ka na nga, wag namang pati puso mo mahirap pa din. Wag naman pati pananampalataya mo, ang hirap pa din. Ang hirap mo na nga, ang hirap mo pang sumunod sa Diyos. Amen. Ang hirap mo na nga, ang hirap mo pang maglingkod sa Diyos. Tama? Hello, kung mayaman ka at hindi ka sumusunod sa Diyos, totoo lang, mayaman ka lang pero mahirap ka sa harapan ng Diyos. Mayaman ka lang sa pera. Amen? Pero kung mahirap ka ngayon, edi payamanin mo yung puso mo sa Diyos. Payamanin mo yung pagsunod mo kay Lord. Payamanin mo yung pagsamba mo at pananampalataya at pagtitiwala mo sa Panginoon. Kung material na bagay lang ang kayamanan mo, I wanna tell you, sa harapan ni Lord, ang hirap mo. Amen? Masama ba maging mayaman? No. Masama ba maging mahirap? No. But it's all a responsibility. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So ano po number 1 natin? Everything is temporary. Tama? Number 2, ano pang pangalawang katotohanan na hindi natin mababago? Number 2, how you live here on earth, which is temporal, saglit lang, temporary, will greatly affect what life you will have in the afterlife. Amen. Yung buhay mo dito sa lupa, gaano man katagal yan? 60, 80, 100, 120, 150. Kahit mabuhay kayo ng 300 years, kahit mabuhay kayo kung kailan nyo gustong mabuhay. Amen? Saglit pa lang din yan. Pero gusto ko malaman mo kung paano ka nabuhay. It's not about how long you live. It's about how well you live. Paano ka nabuhay. Kasi ang daming tao nabuhay ng mahaba pero ang sama-sama. Diba? Nabuhay ng napakahaba pero yung buhay nilang mahaba ay nagdala ng sobrang gulo at kapighatian sa maraming tao at maging sa mundo. Pero ang daming tao namuhay ng maiksi. In fact, ang Panginoon, 33 and a half years lang nabuhay dito sa mundo. Pero ang tindi ng impact. Amen? So kung paano ka namuhay, makaka-apekto yan ng malaki. Sabi po ng Bible, verse 22, the time came when the beggar died. Yung pulubi na namuhay sa kahirapan, namatay, and the angels carried him to Abraham's side. So binitbit siya ng anghel, papunta sa sa tabi. Okay, binitbit siya sa Abraham's bosom, a part of paradise. Hindi pa siya yung langit, hindi pa siya yung paraiso, pero parte lang siya. Kung saan doon lahat namatay, yung mga taong namuhay ng maayos, namuhay ng may relasyon sa Panginoon, namuhay ng kalugod-lugod kay Lord. Doon nag-aantay sa muling pagbabalik ni Lord at bubuhayin silang lahat para dalhin sa kaharian ng Diyos. Okay? At the same time, yung rich man naman also ay namatay. So lahat naman mamamatay, mayaman o mahirap. Diba? Pare-pares lang naman kinakain natin, iba-iba lang ang presyo. Pare-pares naman tayong kumakain ng bigas, iba-iba nga lang. Iba sinandoming, yung iba, hindi ko alam kung ano kinakain nyo. Tama ba? Okay, yung iba puti, yung iba brown, yung iba, ano pa bang kulay niyan? Okay? I don't know. Alright? Pero isang araw, lahat tayo mamamatay. Kaya you don't ever think, di ba, na just because mayaman ka, aangat ka. Lahat tayo mamamatay. Gusto ko malaman mo, pag namatay tayong lahat, isa lang itsura nating lahat, bungo. Tama? At pag kinumpare mo, nakakita na ba kayo ng bungo? Parang mas maganda tong bungo na to kaysa dito.
Wala. Iisa lang itsura na ating lahat. Amen? Namatay din yung mayaman and was buried, and ang nangyari in Hades, okay, si Lazarus na namatay, dinala sa Abraham's bosom sa paradise, part ng paradise. Nakakalungkot yung mayaman na namatay, dinala sa part ng impyerno, Hades. Hindi pa to yung yung impyerno na panghabang buhay kasi Gehenna yun eh. That burning lake sulfur. Ito ay Hades lang. Part ng impyerno kung saan naman doon mapupunta yung mga tao na namuhay ng sarili lang nila at namuhay ng walang paglilingkod at malayo sa Diyos. Okay? Kaya nung pagdating niya doon, okay, where he was in torment, magkaiba. Okay? Si Lazarus, nung nabuhay dito, mahirap, pulubi, pero pagdating sa kabilang buhay, mayaman. Comforted. Okay? Inaaliw ng mga anghel. Pero si Lazarus, as yung rich man, nung nabuhay dito, namuhay sa pansarili, namuhay sa karangyaan, pero sa kalayawan, bisyo at kung ano-ano, nung namatay, nasa torment. He looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. Nagmakaawa siya. Sige na po, parang awa nyo na. Idut-dut lang po ni Lazarus yung daliri niya sa tubig, mapatakan lang ng konti yung dila ko para kahit papano man lang maibsan yung hirap na nararanasan ko. Makaranas man lang ako kahit konting patak ng lamig. Sabi ni Abraham, I think meron ba tayo dyan? Okay. Because I am in an agony and despair. Pero sabi ni Abraham, but Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you receive your good things. Diba? Sabi niya, anak, tandaan mo mabuti, habang nabubuhay ka, tinanggap mo na yung reward ng mga bagay na ginagawa mo. Namuhay ka para sa sarili mo eh. In-enjoy mo lang sa sarili mo yung mga bagay na meron ka. Kaya yun na yung reward mo. Yung reward mo hanggang lupa lang. In-enjoy mo na, tinanggap mo na. Bakit? Hanggang lupa lang yung buhay mo eh. Amen? Ang ganda ng exhortation ng giving natin kanina, di ba? Hindi tayo pang lupa lang. Kung pang lupa lang yung buhay mo, sorry po, pero naaagnas lahat yan, nabubulok lahat ng yan, natatapos lahat ng yan. Amen? Life is a journey. Doon dito mahilig magbiyahe. Tama, life is a journey. At dahil biyahe ang buhay, lumalabas isang araw, may final destination ito. Tama? May ending. May katapusan ng lahat ng biyahe. Isang araw, titigil ang biyahe ng buhay mo. Ang tanong, saan kaya ang final destination mo? Hello? Sana naman, huwag yung final destination na napapanood mo. Okay? Tama? So ano ibig sabihin? Letter A, your life here on earth doesn't guarantee you the same life in the afterlife. Yung buhay mo dito sa lupa ay hindi garantiyan na yun din ang buhay mo sa kabilang buhay. Bakit? Yung rich man, ang yaman niya sa lupa, pagdating sa kabilang buhay, ang hirap niya. Yung si Lazarus na pulubi, ang hirap niya sa lupa, pero pagdating niya sa kabilang buhay, ang yaman niya. Hindi guarantee kung anong buhay mo rito, yun din ang buhay mo sa kabila. Diba? Pero pwede bang mayaman ka dito, mayaman ka rin doon? Pwede. Depende kung paano ka namumuhay. Amen? Hello? Matthew 6, 19 to 21, ginamit niya kanina. Kaya nga sabi ng Bible, dapat talaga, alam mo, ang investment natin wala dito. Now, hindi ko sinasabing huwag tayong mag-invest dito. Hindi ko sinasabing huwag kang magnegosyo. Ang sinasabi lang, hindi lang panglupa dapat ang investment mo. Hindi ka lang dapat nag-iipon. I wanna tell you, our life here on earth is preparation for the coming life. Amen? Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust, vermin destroy. Diba? Kalawang po yan, vermin. Okay? And where thieves break in and steal. Verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven. Marami ka na ba naipon sa langit? Tama, hindi lang sa pamamaraan ng pagbibigay, sa paglilingkod, sa pagsunod, sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Tama, sana nag-iipong ka. Tama ba? Okay, I wanna tell you, any good thing that you are doing for God and for people ay hindi nawawala. Hindi ka talo, whether ginantihan ka ng masama o pangit nung tinulungan mo. Lahat ng bagay na tama na ginawa mo, gusto ko malaman mo, it counts. Mamaya malalaman nyo po yan. Tama? Okay? Store up treasures in heaven where moth and rust, vermin do not destroy. Sa langit daw tayo mag-invest. Walang magnanakaw doon. Walang kalawang doon. Walang nangungutang doon. Amen? Hello? Nagbabayad sila. Joke lang ho. Amen? Andiyan pa po ba kayo? Rich man invested his whole life in greediness. Umikot ang buhay ng mayaman. Saan? Sa kasakiman. Walang record ng pagbibigay, walang record ng pagtulong sa kapwa. Ang lapit-lapit na nung pulubi, hindi niya pa maabot. Araw-araw niyang winawaldas yung yaman niya sa kung saan-saan. Yung isang tao na namumuhay ng sobra-sobrang pigati, dinidilaan na lang ng aso, di man lang niya maabutan.
Andiyan pa po ba kayo? Walang record ng pagsamba, walang record ng pagsunod sa Diyos, walang record ng paglilingkod sa Diyos. His life, his passion, his wealth, his talent, his position, his mind, his heart, his whole life revolve around himself. Nag-umpisa, umikot, natapos ang buhay niya sa sarili lang niya. Puro sarili, akin to, akin lahat ito. He lived to serve only himself. Kaya nga, nung nabuhay siya, ang ganda na naging buhay niya. Bakit? Lahat kanya eh. Di naman nabawasan ng yaman niya, di naman siya nagbigay. Di siya napagod at na-stress sa pagtulong sa iba at paglilingkod sa Diyos. Bakit? Umikot lang lahat sa kanya eh. He had the perfect life according to his own standard. But, again, temporary lang ang buhay. When he died, all things went differently for him. Baliktad ngayon ang mundo. Tama? The wealthy, the luxurious, the grandest, the joyful, the happy life that once he had here on earth became a life full of agony, misery, and suffering. He lived in torment. Amen? While Lazarus, on the other hand, being comforted, contrary sa masakit, mahirap, mabigat na buhay na meron siya nung nabubuhay pa siya. Ang hirap na nagpakasasa ka sa karangyaan at kalayawan ng mundo habang nabubuhay ka, tapos sa kabilang buhay ay buong eternity kang magsasuffer. Amen? Kaya, letter B, your life here on earth will shape the kind of life awaits you in the afterlife. Amen? Hindi guarantee na kung ano buhay mo dito, yun din ang buhay mo sa kabila. Pero, kung paano ka namumuhay ngayon ay makakaapekto sa kung anong klaseng buhay ang mag-aantay sa'yo. Wanna tell you, your values, your life, your standard, your lifestyle, your mindset, your character, yung desires mo, yung passion mo, kung paano ka makihalabilo sa mga tao, pamilya mo, katrabaho mo, kapitbahay mo, kaklase mo, kasama mo sa church, lalo na sa Diyos, lahat ng bagay na ginagawa mo dito sa lupa, nakakaapekto yan ng malaki sa kung anong buhay ang nag-aantay sa'yo. Gusto ko pong malaman mo, everything that you do here on earth counts, whether good or bad. Whether nakita man o hindi ng tao, nahuli ka man sa akto o hindi, nakita man ng CCTV camera o hindi, na-appreciate man ng tao yung ginawa mo o hindi, binalik man sa'yo yung tulong o hindi, nasuklian ka man, tama ba o hindi, gusto ko malaman mo, PowerPoint, everything that we do here on earth while we live counts. Bilang lahat, kwentado lahat, nakasulat lahat, walang makakalampas, mabuti at masama. Kaya dapat umayos tayo. Amen. Pakisabi sa katabi mo, umayos ka. Amen. Umayos tayo lahat. Okay? Romans 5. Marami pong verses to. Mabilis lang. Romans 2 verses 5 to 11. But because of your stubbornness, sulat nyo na lang yun po yung verse ha. But because of your stubbornness and unrepentant heart, dahil sa katigasan ng ulo nyo at katigasan ng puso nyo, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when His righteous judgment will be revealed. Kaya nga verse 6, God will repay, susuklian daw ng Diyos ang lahat ng tao according, ayon sa ginawa nila. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, He will give eternal life. Sa lahat na nagpatuloy at nagsumikap na gumawa ng mabuti, nagpakabuti sa harapan ng Diyos, bibigyan ng buhay na walang hanggan. But those who are self-seeking, mga makasarili, those who reject the truth and follow evil, yung nagpatuloy sa kasamaan, there will be wrath and anger. Galit ng Diyos. For there will be trouble and distress for every human being who does evil. First for the Jew, then for the Gentile. But glory, honor, and peace for everyone who does good. Bakit? Verse 11, for God does not show favoritism. Tama ba? Mahirap o mayaman, kahit na anong lahi yan, patas sa harapan ng Diyos. Ingat ka sa buhay mo. Bakit? Husgahan tayo ni Lord. Matthew 12:36-37, but I tell you that everyone will have to give an account on the day of judgment. Okay, may inventory ng buhay. And sabi ng Bible,
Okay, everyone will give an account on the day of judgment for every empty word. Sa ibang translation, careless word. Ultimo salita mo, binabantayan. For by your words, you will be acquitted, and by your words, you will be condemned. Pati salita natin, pagharap natin kay Lord. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before God, before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for the things done while in the body, whether good or bad. Tayo daw ay huhusgahan, okay, sa judgment seat ng Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa natin habang nandito ka sa katawan ng ito, masama o mabuti. 1 Peter 1:17, since you call on a Father who judges each person's work impartially. Okay? Huhusgahan din daw tayo ng lahat ng ginawa natin. Live out your time as foreigners here in reverent fear. Dapat ang thinking mo, foreigner ka lang sa mundong ito. Aalis tayo dito eh. Hindi ka talaga taga rito. Huwag ka masyadong ma-attach sa mga bagay kasi lahat yan mawawala. And last, Revelation 20 verse 12. And I saw the dead. Ito na yung huling araw. Vision po ito na pinakita ng Diyos kay Apostle John. Isang araw matatapos ang lahat. At nakita niya daw niya lahat ng patay, great and small, standing before the throne. Ito na yung judgment. And the books were opened. Another book was opened, which is the book of life. At may binuksang libro ng buhay. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. May libro ka pala. At yun yung libro ng buhay mo. Ano kaya nakasulat? Ama, ano kaya nakasulat sa libro ng buhay mo? Lahat ng ginawa mo, mabuti at masama, everything is recorded. At lahat daw lang yun, isang araw, bubuksan. Kailangan natin mag-ayos ng buhay. Kailangan natin magbago. Kailangan nating tratuhin ng maayos ang kapwa natin. Lalong-lalo na pamilya natin. Kailangan nating ayusin ang pagsamba natin kay Lord. Kailangan mong ayusin lahat ng bagay na pinagkatiwala at pinahiram ng Diyos sa'yo. Buhay mo, oras mo, talento mo, negosyo mo, trabaho mo, talent mo, lahat. Kailangan nating mag-ayos. Bakit? Everything counts. Amen? Lastly, tapos na po ako, number 3. Anong pangatlong absolute truth? There is a final destination for everyone. Amen? Again, life is a journey. So may katapusan. Whether you like it or not, one day titigil ang biyahe natin. Pag tumigil yung biyahe mo, ang tanong, saan ka kaya dadalin? Saan ka kaya makakarating? Amen? Tama. Kaya alam mo, nakakalungkot, ang daming tao hindi papasok sa kaharian ni Lord. Bakit? Hindi dahil hindi sila mahal ng Diyos. Kung hindi dahil narating nila ang napakalayong lugar, narating nila ang lahat ng lugar, pero hindi nila narating kung ano yung buhay na gusto ni Lord marating nila. Amen? Daming tao, hirap na hirap pumasok sa simbahan. Daming tao. Paano ka papasok sa langit? Simbahan nga, hindi mo napasok. Diba? Ang lapit ng simbahan, hindi ka nakapasok. Tapos sa langit, gusto mo makapasok ka? Hindi ka makakapasok. Tama ba? Ang nakakapagod third floor. Third floor lang, hindi ka makaakyat. Hello, andyan pa ba kayo? Okay? Ano sabi ng kwento? Okay, nakita ng mayaman si Lazarus nandun comforted sa langit habang siya hirap na hirap sa impyerno. Sabi niya, sige na, parang awa mo na. Patakan lang ako. Hindi namin magagawa. Bakit? Kasi 26 ang sabi ni Abraham, mayroong malaking harang na nandito eh. Na kung sino man ang nandyan, dyan na lang. At kung sino man ang nandito, dito na lang, hindi na makakaalis. Tama. Letter A, heaven and hell is real. Totoo ito, whether you like it or not. Diba? This is not an imagination. Hindi siya gawa-gawa at kakang isip lang ng tao para mag-produce ng takot. No. Heaven and hell is real. What is heaven? Heaven po is a real place. Heaven is the dwelling place of God. Lugar kung saan doon nananahan ng Diyos. At kung saan din, ito yung lugar, promised place, prepared for all those who followed Christ. Lugar na hinanda para sa mga taong namuhay ng sumusunod at lumalakad sa kalooban ng Diyos. Heaven, okay, sa place para sa mga taong minahal ang Panginoon. At yung heaven po, okay, ay isang lugar na inalaw ng Diyos na makita ni Pablo in advance. 2 Corinthians chapter 12, verse 1 to 4. Sabi ni Paul, I must go on boasting, although there's nothing to be gained. I will go on to visions and revelations from the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven. Whether it was in the body or out of the body, I do not know. God knows.
And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows, was caught up to paradise and heard inexpressible things, things that no one is permitted to tell. Dinala ng Diyos si Pablo sa langit. At kung ano man ang pinakita ng Diyos sa kanya, pinakita sa kanya yung paradise, pero hindi siya inalaw na ikwento. Bakit? Kasi yun ay makikita lang ng mga taong makakarating dun. Amen? Also, Apostle John, hindi lang si Pablo, even Apostle John was allowed to by the Lord to see what the heaven is. In Revelation 21. Sobrang haba po, pero describe ko na lang sa inyo kung ano nakita ni John. Okay, there will be New Jerusalem having possessed the glory of God. This is the new earth. Mawawasa kasi ang lahat in the last days. At gagawa si Lord ng panibago. Corrupted na masyado ang mundo natin. At papalitan niya ni Lord ng panibago. Nang sabi ng Bible, ito ay nagtataglay ng kaluwalhatian ng Diyos. The Lord Himself will be the light of the city. Kaya nga hindi na kailangan ng araw at buwan. Bakit? Kasi yung glory ni Lord sobrang liwanag. Abot ang bawat sulok ng mundo. Kaya nga, ibig sabihin, there will be no more darkness. Sobrang tindi ng glory ni Lord. The New Jerusalem is filled with costly stones, gold, jasper. Lahat na mamahaling bato na nakikita nyo nandun, common lang, parang bato. Kalat lang. Paradise is restored. River of water of life, and the tree of life is there. May access na ang tao sa puno ng buhay. Heaven also is the place of no more. Okay? Ganda nung langit. Bakit? Kasi yung langit ay lugar ng no more. Ibig sabihin nun, no more tears, no more hurt, no more pain, no more sorrow, no more sickness, no more suffering, no more separation, no more death. Wala na lahat. At alisin na ni Lord lahat ng bagay. And what is heaven? Heaven is a place kung saan we will be face with the Lord. We will be face to face with the Lord for all eternity. Kasama na natin ng Diyos araw-araw, buong buhay. But what is hell? On the contrary. Okay, sobrang ganda ng langit pero yung hell is a different place. Hell is a place of torment, place of punishment with no end. At ito ay para sa mga makasalanan. For all those who chose, pinili na magrebelde sa Diyos. It is an eternal fire, unquenchable fire. Kaya nga nakikiusap si Lazarus, sige na po, kahit saglit lang, kasi hirap na ako. A place of eternal shame and suffering. Walang hanggang paghihirap. It is a lake of burning sulfur where wicked is being burned and tormented day and night. Grabe naman yan. Diba? Okay? Now, there is what you call doctrine of universalism, na mag-ingat po kayo dito sa mga ganitong turo. Baka may isang araw may makausap kayo at ganito ang ituturo sa inyo, huwag niyo hong pakikinggan. Ano ibig sabihin ng doctrine of universalism? It's a theological belief that all people, all creatures, will ultimately be saved and reconciled to God regardless of their actions and faith during lifetime. All will enjoy eternal life with God. So sabi ng universalism, hindi, lahat ng tao maliligtas regardless na kung paano sila namuhay, regardless na kung anong pananampalataya nila, naniwala sila sa Diyos o hindi. Basta lahat mai-enjoy ang habang buhay kasama ang Diyos. I think hindi ata yun ang kwento ng Bible. Hindi nang sinabi. Tama ba? Ibang-iba. We read in the Bible that it is different. Kasi kung talagang lahat na lang, kung totoong doctrine of universalism, bakit pa namatay at bumaba ang Panginoon sa krus? Ligtas ka naman pala. Bakit pa siya namatay sa krus? Tama, para bayaran ng kasalanan mo. Hindi ka naman pala magsasuffer. That's not true. Alright. Also, there's what you call the doctrine of annihilationism. It is a doctrine that denies hell. Yung isa, okay, isang doctrine, dinideny nila na hindi lahat papasok ng langit. Lahat daw pasok. Ito naman, dinideny nila mismo yung impyerno. Walang impyerno. Kasi yung doktrina na to, nag-a-assert, naniniwala na kapag ang isang tao namatay at wala siyang faith kay Lord, para lang siyang abo na biglang mawawala. Mawawala lahat. Kaluluwa niya mawawala, espiritu niya mawawala, katawan niya mawawala. Basta titigil siyang mag-exist pag namatay ang tao. Hindi siya habang buhay na magsasuffer sa impyerno. And we all know that it is not also biblically right. Hindi rin siya totoo. Bakit? Kasi haharap ang kaluluwa mo. May judgment. Amen? Also, some believe that there is hindi literal na lugar yung hell. Hindi siya spiritually okay na lugar. Kumbaga, literal place lang siya outside Jerusalem. Na yung impyerno ay
kakatang isip at ginawa-gawa lang daw yan ng mga pastor, ng mga preacher para mag-produce ng takot sa mga tao para i-manipulate sila. According to them, hell is just a place outside Jerusalem na tinatawag na Valley of Hinnom. Kasi nung panahon nila, yung Valley of Hinnom, doon tinatapon ang katawan ng mga kriminal para sunugin at parusahan. So yun daw yung impyerno, pero wala daw totoong impyerno. That is not true. Why? Because all that scripture is written. Totoo siya. In fact, yung hell po ay lugar. Kulungan dapat ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Kaya lang, pinili ng taong magrebelde sa Diyos, kaya naisama sila doon. Amen. Pangalawa po, malapit na matapos, a great chasm. Okay? Chasm is a big separation. Okay? Nasabi ni Abraham, sensya ka na. Okay? Kahit gustuhin namin na i-comfort ka, wala kami magagawa. Kasi merong malaking harang sa pagitan natin na kung sino man ang nandyan, hindi makakatawid papunta dito. At kung sino man ang nandito, hindi makakatawid. Kaya alam mo, mag-ayos tayo ng buhay. Bakit? Kasi once you get there, once you get to hell, there's no turning back. Amen? Wala nang balikan. There's no crossing. Doon ka na panghabang buhay. Kaya kailangan nating mag-ayos. Hindi ko totoo ang purgatorio. Bakit? Wala akong na-mention ng Bible tungkol sa purgatorio. Kasi kung totoo ang purgatorio, again, wala na namang silbi ang ginawa ni Kristo. Kasi ang doctrine ng purgatorio, andun ang kaluluwa mo at kailangan may mag-pray na pare, tama ba? Para yung kaluluwa mo umakyat. Regardless ng kung ano naging buhay mo. Tama ba? Kung totoo yun, edi ang gagawin ko na lang, magpapakasama ko, tapos mag-iipon ako ng sapat na pera, ipambabayad ko sa pare, para ipagpipray nila yung kaluluwa ko. Kaya kahit nang rape ako, nagwalang yan, nagnakaw, pumatay ako, basta pinag-pray ako, papasok ako sa langit. Kasi totoo. Sabi ng Hebrews 9:27 to 28, just as people are destined to die once, itinakda sa tao ang mabuhay at mamatay isang beses lang. And after that, to face judgment. Haharap tayo sa paghuhukom ng Diyos. Kaya nga, Christ sacrificed once to take away the sins of many. Kaya nga sinakripisyo ng Panginoon ang sarili niya. Amen. And He will appear a second time. Babalik siya. Not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. At sa muling pagbabalik ni Lord, isasama niya yung mga nag-antay sa Kanya, naniwala sa Kanya, naglingkod, sumunod sa Kanya. Amen. Last, letter C, Jesus is the only way for man to enter God's kingdom. Amen. Walang ibang paraan. Okay? Sabi ni Oprah Winfrey, gumawa siya ng religion, hindi niya matanggap na si Jesus lang ang tanging daan. Hindi, makakaisip daw ang tao ng paraan pag gusto niya. Okay? There's no other way. Sabi nung mayaman, okay, ay, ganun po ba? Wala na makakaalis. Sige po, edi padala niyo na lang si Lazarus. Okay? Para pumunta doon sa mga kapatid ko, para warningan sila. Sabi ni Abraham, nasa kanila na yung Bible. Yung Bible ang mangungusap sa kanila para magbago yung buhay nila. Hindi ho. Okay, alam mo, tigas ng ulo. Alam mo, ang daming tao totoo lang nung nabuhay sa lupa, ang tigas ng ulo. Nung namatay, ang tigas pa rin ng ulo. Tama ba? Pwede ba pag natin kamatayan yung katigasan ng ulo natin? Amen? Tigas na ng ulo mo rito sa lupa. Pagdating sa kabilang buhay, tigas pa din ang ulo mo. Amen? Hindi. Kailangan po may bumalik. Sabi ni Abraham, kahit pa may mabuhay muli sa mga patay, kung hindi sila makikinig sa sinulat ng Bible o nasusulat sa Bible, hindi sila magbabago. Hindi sila maniniwala. The way of God to change people is through the gospel. Kaya napaka-importante ng Bible. Napaka-importante ng salita ng Diyos. Kaya nga yung salita ni Lord, for all history ay sinusubukan wasakin ng demonyo because alam niya, the only way that can change people's life is through the Bible. PowerPoint, only the gospel can bring genuine repentance. Diba? Hindi miracle, hindi resurrection ng namatay. Diba? Isa lang ang nag-resurrect at muling nabuhay na nagdala ng tunay na pagbabago, si Jesus lang yun. Kaya nga, the greatest gift of God to people next to salvation is the gospel. Salita ni Lord. Kaya nga alam mo, you are blessed. When you are hearing the gospel, blessed ka. Pag may nagsishare ng gospel sa'yo, blessed ka. Bakit? Yung gospel ang tutulong sa'yo para hindi ka makarating dun sa narating nung rich man. And what is the gospel? Jesus is the gospel. Ang Panginoon yun, that He died for you and resurrected for you. John 14:6, last verse.
Jesus answered, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to the Father except through me. Walang ibang daan. Siya lang. This is the only way. This is the only truth, and this is the only life. Without Jesus, everyone will be doomed to destruction. Amen? Hindi pupunta ang tao sa impyerno dahil mayaman siya. At hindi rin naman pupunta ang tao sa langit dahil mahirap siya. Heaven and hell is not an issue of who is wealthy and who is in poverty. Heaven and hell is about the true status of your heart that is seen in how you live here on earth. Again, ang sukatan ng Diyos, puso mo, na dapat nagre-reflect paano ka nabubuhay dito. Kasi madali mo lang naman sabihin, hindi, maayos naman ang puso ko sa harapan ni Lord. Magre-reflect yan sa pamumuhay mo. Pupunta ba ang mayayaman sa impyerno? The answer is yes. If they just live their lives based on gaining wealth. If they just live their lives, umikot lang sa pagkamal ng pera at umikot lang sa karangyaan at sarili nilang pleasure. But may mayayaman bang pupunta ng langit? The answer also is yes. At marami. Bakit? Kasi ginamit nila yung kayamanan nila, buhay nila, influence nila para maging instrumento ng Diyos at para palawakin ang kaharian ng Diyos. May mahirap ba sa langit? Yes, madami. Pero tanong, meron din bang mahirap sa impyerno? Yes, madami din. Life is not about wealth and poverty. Life is about acknowledging and honoring the one who gave you life. The one who entrusted you wealth, power, position, and authority. Life is about enduring also and persevering trials. Ang buhay ay hindi lang tungkol sa pagtanggap ng kasaganahan, pero tungkol din ito sa pag-i-endure ng hirap, ng problema, even sakit sa ngalan ng Panginoon. Life is not about you. Life is not about me. Life is not about what you have and what you do not have. Life is not about your fortunes and success. Life is not about also your failures and misfortune. Hindi ito tungkol sa tagumpay mo. Hindi rin ito tungkol sa mga kasamaan na nangyari sa'yo. Life is about living your life with Jesus. Serving Him, honoring Him, pleasing Him in every way possible that you can, no matter what kind of situation you may be. Whether well-fed or hungry, whether in triumph or in defeat, in wealth or in poverty, in sickness or in full strength. Kaya nga po, anong challenge ni Lord sa atin? Let's live the best life. Amen? Let's live the best and excellent life, not just for you, but for the one who called you, but for the one who made you, and for the one who gave you life. Galingan nating mabuhay, regardless kung marangya ang buhay mo o walang-wala ka. Galingan nating mabuhay, regardless kung masagana ka o hindi. Bakit? Temporary lang ang buhay. Amen? At again, ang buhay natin ito ay preparation lang para sa buhay natin na nag-aantay sa kabila. Amen. Can I invite everyone to stand up? Thank you, Jesus. You know what, church? Anong sinasabi ng Panginoon sa atin dito? You know what? Matatapos ang lahat. Pero huwag mong hayaan na pag natapos ang buhay mo, ay ang kwento tungkol sa'yo ay puro kasamaan. Natapos ang buhay ng mayaman, kaya lang ang kwento ng buhay niya ay nagpayaman lang siya. Pero umikot lang ang buhay niya sa karangyaan at sa kalayawan. Pero walang record na naisali si Lord sa kwento ng buhay niya. Walang record na may ginawa siyang mabuti sa harapan ng Diyos. At nung binuksan ang kwento ng buhay niya, wala, hindi karapat-dapat makapasok sa kaharian ni Lord. Pero yung mahirap si Lazarus, according to the Bible, hindi na kinuwento yung detail. Pero the way, kung paano siya inaliw at kinomfort ng Diyos, nagpakita na siya ay namuhay ng tama sa harapan ni Lord. One day, your life will cease to exist. Anong kwento mo? Paano ka haharap sa Diyos? Anong ginawa mo sa mundong ito? Anong ginawa mo? Paano mo ginamit ang buhay mo? Talento, oras, kayamanan na meron ka. Ginamit mo ba yan para sa sarili mo lang? O ginamit mo yan para parangalan ng Diyos at maging instrumento ng Diyos para mabago ang buhay ng iba? Paano mo hinarap ang mga problema at pagsubok na dumating sa'yo? Ginamit mo bang instrumento ang kahirapan mo
Decide today that you will live a better life. Decide today na hindi lang bulsa mo ang yayaman, pero pati puso mo, pati pagsunod mo, pati pagsamba mo. Decide today that whatever you will go through, susunod ka, maglilingkod ka. Mapait ang buhay, then lalapit ka kay Lord para tumamis ito. Matamis ang buhay, then ipapagamit mo itong buhay na to para tumamis ang buhay ng iba. Let God use your life. Maiksi lang ang buhay. Time na para mag-ayos. Kung alam mo sa sarili mo, namumuhay ka ngayon ng mali, hindi pa huli. You can start right today. Start today. Umpisa na. Umpisa na ng bagong buhay kasama ang Panginoon. Umpisa na ng buhay na ginagamit ng Diyos. Let God use everything that you have. Jesus Christ, so come through, the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with. Thank you, Jesus. So kung malaman mo that ang buhay ay hindi lang panghanggang dito sa lupa. Yung buhay mo dito sa lupa ay preparation mo lang sa buhay na parating. Sana sa kabilang buhay, kasama mo ang Panginoon. Thank you, Lord. God, salamat po sa message mo ngayong umagang ito sa amin na nagdala ng kirot, marahil takot, pero Lord God, all the more, mas nagdala Lord, ng challenge, hamon sa amin na kailangan naming mag-ayos, magpatama ng buhay. Dahil Lord, lahat pala nakasulat. Everything counts, whether good or bad, sin or unseen. Everything is recorded. Kaya Lord, patawarin mo kami. Kung namuhay kami sa sarili lang namin, kung umikot ang buhay namin sa mga bagay na gusto lang namin at ginamit namin ang mga bagay na meron kami na pinagkatiwala mo sa amin sa pansarili lang namin nakapakinabangan. But this time, Lord, we allow you to use every part of us, our wealth, our talent, our leadership, our position, our job, our businesses, even our ministries. Lahat ng ito, Panginoon, na galing sa iyo, gamitin mo para po sa kaluwalhatian mo, Panginoon. And God, patawarin mo kami sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng problema, sa panahon ng kasakitan, Panginoon, ay naging lisensya namin to para huminto sa kalooban mo, lumayo sa iyo, at gumawa ng masama at magpakasama. Tulungan mo kami na mula ngayon, even yung dark moments ng buhay namin, Lord, ay gagamitin namin para parangalan ka at sambahin ka, Panginoon. Thank you, God. Lord, I pray, patamisin mo ang buhay namin. At kapag tumamis na to, Lord, I pray, gamitin mo kami para patamisin din ang buhay ng iba na mapait. Maging kagamit-gamit nawa kami para po palawakin ang kaharian mo at para abutin ang mga tao na gusto mo pang abutin, tulungan at baguhin ang buhay. We love you. We praise you, God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.